opisyal ng PDP Laban, walang iba kundi si Cebu City Mayor Mike Rama. Isang malakas na malakpak! Hello! Palakpakan. In behalf of PDP Laban, that I am the Vice President for the Visayas. I came all the way from Cebu City to be part itong gathering sa kaibigan ko Matalik. Walang iba, 53 sa Baluta, Kibuloy for Senator. Ano pa ba ang kailangan kong sasabihin? Tried and tested yan si Kibuloy. I have known him. Alam na alam ko si Kibuloy, Apollo. I've been mayor and I've been serving the country for 31 years already. 31 years. Naging presidente po ako ng Councilors League sa buong bansa, Vice Mayor's League sa buong bansa. Presidente po ako sa lahat ng mayors, League Cities of the Philippines, and that brought me, nakakilalang-kilala ko kasi nagpunta na noon when I was the mayor in the city of Cebu somewhere 2010. Kaya nga sabi ko sa kasarili ko, sabi kasi ni MJ, Mayor Mike, after last night with Admal and MJ, in-interview ako. Ano ba sasabihin ko? Wala na ibang sabihin. Kailangan natin si Pastor, si 53, Kibuloy sa Senado. Tama ba ako? Kailangan natin taong totoo, taong may puso, taong who will convert like all of you. And that is why I want to be counted. I want to be counted itong importanteng gathering. I know I have visited Pastor Apollo Kibuloy and I know he is watching. Tama ba ako? Pastor, hindi man ako pastor. Pastor Apollo Kibuloy, andyan ka. Kikinig ka sa amin. Nandito po kami. Mahal na mahal namin kayo. Finally, with PDP Laban, our chairman, Mayor President, former Digong Duterte also endorses Kibuloy for Senator, including Vice President Sara Duterte. And last but not the least, all of us, Partido PDP Laban, bring Kibuloy 53 for Senator as part of our group. Maraming salamat. Daghang salamat mga Bisaya. May gabi kaninyong tanan. Bisayan dako. God bless! Daghang salamat, Mayor Mike Rama. Palakpakan po natin si Mayor Mike Rama, isa sa mga opisyalis ng PDP Laban, na inadopt po si Pastor Apollo C. Kibuloy Duterte line up.
susunod naman po na magbibigay ng mensahe, ito mga kababayan, hindi po iniwan si Pastor Apollo C. Kibuloy, nanindigan po para sa katotohanan, matapang at may paninindigan. Tawagin po natin ang third nominee ng Ipanao Sambayanan Party List, number 18 po, Kag Eric Jeffrey Celis. Magandang gabi, sambayanang Pilipino. Sa lahat po ng sumasama at nakikibahagi sa makasaysayan at makabuluhang pagtitipong ito, hindi lamang ang mga kasabihan at pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ, kundi mismo ang iba't ibang sektor ng ating lipunan na naniniwala sa totoong pagdating ng reforma at pagbabago sa isang matinong pamamahala na siyang sinisimbolo ni Pastor Kibuloy, masigabong na pagpalakpak sa politika ng reforma at pagbabago. Sabi nila, namimiss daw ninyo ang ating sigaw at pagpapahiwatig ng damdamin sa Liwasang Bonifacio. Sabi ko, ang kaibahan lang ng Liwasang Bonifacio at ng Inares Sports Arena, yun ay open space. Ito ay may bubong, pero rally pa rin ito para po sa totoong agenda ng sambayanang Pilipino. Kaya, namimiss daw ninyo ang panawagan, bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Si Pastor Kibuloy, dadalhin mo sa Senado. Kibuloy, dadalhin mo sa Senado. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Si Pastor Kibuloy, bibit-bitin sa Senado. Yan po ang tatagundong ilang buwan na lang mula ngayon, sapagkat ikinukuhit ang kasaysayan ngayon. At tamang-tama po ang pinakasentro at pinakasimple na agendang tinutungtungan ng pagiging senador ni Pastor Kibuloy sa Republika ng Pilipinas ay siyang dahilan kung bakit sa loob ng 100 taon mahigit ng politika sa Pilipinas patuloy na nalulukmok sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino dahil bulok at kurakot ang namumuno sa gobyerno maliban sa panahon ni Rodrigo Duterte. May exemption yun. And dahil rally ito, nakakaantig puso na sa loob ng mahigit 100 taon, mga kababayan, taon-taon na lang ang kinikita ng buong bansang Pilipinas. Halos 80% pinagpaparti-partihan lamang ng 13 na pamilya. 13 families lang ang nagpapartida sa halos 80% ng kaban ng bayan natin. Iyan ay dalawang mukha ng korupsyon. Korupsyon sa pribadong sektor ng mga oligarkiya at korupsyon sa loob ng gobyernong ito. Maiksi lang po ang sasabihin ko, ito lang ang gusto naming i-deliver sa Ipanao Sambayanan. Walang ka-Eric at walang pagtitipon ng boses ng mga dating rebelde at mga kadre kung hindi kami binigyan ng oportunidad, pagkilala at pagrespeto ni Pastor Kibuloy at ng SMNI.
sa panahon na nag-aalangan ng lahat na banggain ang numero unong nagwawasak ng ating bayan sa loob na mahigit 50 taon, ang CPP, NPA, NDF, even the media are afraid to confront the problem. Kaya hindi po ganun ka-popular ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, subalit may isang taong pribado na galing Davao ang nanindigan at kanyang itinaya at nagsakripisyo para sa bansang ito upang labanan, tapusin at lubusang mawala ang numero inong salot sa ating bayan na nagpahirap sa ating mamamayan. Ang CPP, NPA, NDF, walang iba, si Pastor Kibuloy at ang laban kasama ang bayan. Ito'y laban ng mamamayan kasama si Pastor Kibuloy. At dahil maiksi lang po ang oras namin, dalawang maiksing linya ng awitin ang aming ilalahad sa entabladong ito. Ang isa ay para sa mga botanteng mamamayang Pilipino. Ang isa ay para kay Pastor Kibuloy dahil nami-miss na natin ang kanyang physical presence. Una, sana magbago na po ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. At ito ang sumasalamin sa mensahe namin na yan. Sana nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa pamahalaan. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. Yun ang katotohanan. At yun ang dapat mabago na. At ang panghuling awitin para kay Pastor Kibuloy, alam kong ito'y magugustuhan niya sapagkat iisa ang puso namin. Nagkaiba ang aming pinanggalingang mga ilog ng buhay, subalit iisa ang dagat na patutunguhan natin. Ang dagat ng kapayapaan, kaunlaran at kapanatagan ng buong bayan. We are like rivers coming from different direction, but we will all meet on the same sea, the sea of liberation and the sea of peace and security of this country. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung tigang ang lupa at di ka makaluha, ako ang magdidilig. Kung ang bulaklak ay humahalimuyak, igagawa kita ng kwentas, Pastor Apollo. Kung nanalanta ang bagyo't sigwa, ako'y may kubong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko? Wala na nga, wala. Wala na nga, wala. Tumayo po tayo lahat at ating ibigay ang pinakamasikabong na panawagan na bibitbitin natin hindi lamang sa loob ng stadium na ito, kundi sa lahat ng panig ng Pilipinas mula bundok, kapatagan, kanayunan, kalunsuran, sentrong bayan, mga poblasyon, kalye, barangay, sitio at purok. Dadagundong ang boses ng politika ng reforma at pagbabago. Yan ang representasyon ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Yan ang bibitbitin ng Ibanaw Sambayanan. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang ito. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo rin mga Pilipino. Maraming salamat.
Maraming salamat, Jeffrey K. Eric Celis. Number 18, Ipanao Sambayanon Party List. Ngayon naman, tatawagin natin ang kanilang second nominee. Isa rin sa mga matatapang na nagtatanggol sa bawat Pilipino. Walang iba, Dr. Lorraine Badoy. Isang malakas na palakpak. Mahirap sundan si Eric. Pag ikaw magsispeech, ang galing-galing ni Eric, di ba? Pero unang-una sa lahat, maraming salamat na nagkakasama tayo ngayong gabi ngayon dito sa stadium. So, gusto kong dagdagan sana yung sinabi ni Eric. Ngayon kasi nasa madilim tayo na kabanata ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Ang mga namumuno sa atin, mga magnanakaw, mga walang tunay na pagmamahal sa bayan. And I'm sorry to tell the Filipino people that my greatest fear has come to pass. We are now a communist state and that this country is being run by the CPP, NPA, NDF, and its puppets are Martin Romualdez and Bongbong Marcos. I'm sorry to say that because of their weak leadership, what we are seeing right now, ang nakikita natin ngayon, kasi ako ay nagtrabaho sa NTF-ELCAC, alam na alam ko ang galaw ng CPP, NPA, NDF. Ang nakikita ko ngayon ay ang pagkawala na ng ating saligang batas, ang karahasan, political and religious persecution, na buong buhay ko hindi ko nakita ito. Pwera nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, kapangalan niya. Ngayon, umuulit ang madilim na kabanata na naman. At sino ang kasama natin dito? Sino ang kasama ng NTF-ELCAC mula't simula? Kasama namin dito si Pastor Kibuloy. Nung inoffer niya ang laban kasama ng bayan sa amin, hinindihan ko kasi akala ko may bayad, yung pala wala. At he never once nakialam sa editorial content. Ang sinabi lang niya sa amin, walang matatakot dito. Ayaw niya na magko-communicate kami ng takot. Kasi ang takot, that is the evil, that's the spirit of evil. Yan ang paniniwala namin at yan ang itinuro ni Pastor sa aming lahat. So, at nakita ko yun kahit sa inyo. Magkakasama tayo nung KOJC siege kung saan for 16 days in August up to September, yung karahasan ng PNP, ng Marcos administration, ramdam na ramdam natin. Pero naniniwala ako na napakaganda ng mga regalong ibinigay ng napakadilim na kabanatang ito. Unang-una, doon sa impeachment, pinakita na nung 200 plus na mga kongresista na yon kung sino sa kanila ang pwedeng bayaran na walang mga tunay na pagmamahal sa bayan at sina-justify pa nila ang katiwalian sa gobyerno. Sabi ni Mitch Kahunay, buti na yon na may pera tayo kasi bibigay natin sa mahihirap kaysa wala tayong pera. She is justifying plunder. Ganyan na ang gobyerno ngayon, wala nang moral compass. Ang natutunan ko kay PRRD nung kami nagtrabaho sa kanya, dalawang utos, dalawa lang. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi tayo ng maayos sa gobyerno. My life and the life of Pastor Kibuloy has converged and I've always believed na hindi yon aksidente kasi lahat ng mahal ni Pastor, mahal na mahal ko din. Mga indigenous peoples, pinakamahihirap,
lahat yan, no? So, nakita ko kay Pastor yung dedikasyon na hindi ko nakita sa ating mga leaders. At ano pa yung natutunan natin sa madilim na kabanatang ito? Huwag tayo maniniwala sa salita. Huwag tayo magpabudol. Nagpakilala na nga yung mga leaders. At ito na yung pagkakataon. This is the most powerful part of our democracy at this time. Going towards an election. Diyan sila natatakot. Lahat gagawin nila para makuha ang boto natin. Ang sinasabi ni Martin Romualdez, doon sa pinaka-corrupt na budget niya, kaya ko kayong bayaran. Kahit na pera natin yon. Natutuwa ako na ang Pilipino ay tumatayo at sinasabi niya, hindi niyo kami pwedeng bayaran. So, in closing, can I just say a very short story? Nung panahon ko kay PRRD, umakyat kami sa bundok para doon sa Rano Massacre. Doon sa Rano Massacre, sa Tagum, 73 na mga indigenous peoples ng Tagbanwat tribe ay pinagpapatay ng NPA habang sila ay nagsisimba. Mga batang maliliit, pinagbabaril sila at pinagtataga, pinagpupugutan pa ng at meron ako nakilala si Ate Helen, sabi ni Bay Helen, nung panahon ito ni PRRD, namatay yung asawa ni Bayi Helen, pinugutan ng ulo, isang pastor, at yung 4 na anak niya. Nagtanak ang dugo nung araw na yon sa Rano. Ang sabi ni Bayi Helen sa amin noon, sa speech niya, she was holding the picture of her family, and then she said, for 29 years, kasi nung 29 years na nangyari yon, hindi yon in-acknowledge ng gobyerno except during PRRD's time. For 29 years, sabi niya, hindi ako umiyak. Pero ngayon, nandito na ang gobyerno, pwede na akong umiyak. So yun natutunan ko kay PRRD at saka kay Pastor. Gusto ko lang na ang gobyerno natin ay nandyan para sa ating pinakamaliliit na mga kababayan, na nandyan sila, meron silang kasama. Pero ngayon, anong nangyari? Kanina nalaman ko na yung House of Representatives nagpadala na naman ng show cause order, pangalawa, para sa mga vloggers. So, napakadilim. Yeah, correct. So, the freedom of expression, tinuro sa akin ni PRRD, is the highest expression, the highest right, the highest right among other rights. So, yung masakit sa atin yung nangyari kay Pastor. Pero, ako'y natutuwa na nakilala ko ang KOJC. Nung panahon ng KOJC siege, nakita ko yung tatag ninyo. Nakita ko nung parating na yung libo-libo na mga PNP, libo sila na fully armed. Libo. Nang natakot ako talaga noon, nang nilabot ako, narinig ko dito sa baba na sa 3rd floor ako noon, nakita ko yung mga KOJC nagkakantahan kayo. Hindi man lang malungkot na kanta. It was a song of victory. At yun, kayo ang resibo ni Pastor. Maraming salamat sa KOJC, sa tiwala at suporta ninyo. Maraming salamat for showing the Filipino people kung ano ang itsura ng Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahal ng bansa ng totoo. So, I guess that's it. Maraming salamat. Magtulungan tayo. Maraming salamat, Doc Lorraine Badoy. Epanaw Sambayanan number 18 po, mga kababayan. Palakpakan po natin, Doc Lorraine Badoy. Maraming salamat po na nakisama sa atin during the 16-day siege sa KOJC compound. Buhay pa ba kayong lahat?
natin. Anong numero nga? Anong numero? Number 53 sa balota, Pastor Apollo C. Kibuloy. Bago ko tawagin ang susunod na magbibigay ng mensahe, alam niyo mga kababayan, simultaneous po ang ginagawa po natin ngayon na kick-off campaign. Nationwide po, meron pong mga kababayan natin, solid supporters ng ating kandidato, Senator Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa Luzon po, kasama po natin ang ating mga kababayan dyan sa Luzon, sa San Fernando, Pampanga. At saka sa Barangay Colambis Gym sa Kasiguruan, Sorsogon. Nagkaroon po ng motorcade po yan. Nationwide po yan mga kababayan. Sinamahan din po tayo sa Visayas, sa Liloan, Cebu. J&J po basketball court. Yan po sa Sorsogon, makikita po natin sa screen. Nandun po ating mga kababayan sa Ormoc City, Barangay Macabao Gym. Sa Visayas pa rin, Bacolod City, sa 3K Sports, sa Singkang. At syempre sa Iloilo City, sa San Miguel Gym. Ayan, palampakan po natin ang ating mga kababayan, solid supporters. Mindanao, kasama po natin simultaneously mula sa Dipolog City, Barangay Lower Dicayas, taga Dipolog City. Naako diha atong mga kaubanan, Coronadal City, Barangay Santo Niño Gym. Nakikuban usab sa tua karon, live po mga higala, gikan sa Cagayan de Oro, Barangay Lapasan Gym. Ayan, napakadami po. Di rin po pauli ang ating mga supporters mula po sa Butuan City Capital Gym. At syempre pa, meron po tayong 3 lokasyon sa Davao Region. Pasimula po sa Turil Gym, Davao City. At syempre pa, kasama rin po natin mula sa Digo City, Davao del Sur, Barangay Cogon Gym. At syempre kasama rin natin mula sa Tagum City, Barangay La Filipina Gym, mga kababayan. 15 locations simultaneous po nakikisama sa atin sa oras na ito para po suportahan, buong suporta para sa ating kandidato number 53 sa balota, Pastor Apollo C. Kibuloy. Bago po aakyat sa entablado para mangusap, magbigay ng kanyang mensahe, ang susunod po natin na speaker, panoorin po natin ang video na ito. Please do not change channel because today we have on SMNI exclusive one of our dear friend and very close friend, Yusek Ronald Giancarlo L. Cardema. Yusek Cardema, welcome to SMNI exclusive. Salamat po, Pastor. Ang tanong ko, sir, kahit kailan sa palununod ng LPA exercise, pagpapahina, kailan niya sila pinagdala? Mga kababayan, ang chairman ng Duterte Youth Party List, Chairman Ronald Cardema. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List.
ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, dorogista at NPA na terorista, ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso at sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. At kung maalala ninyo, sa 300 na kongresista ng bansa, isang Duterte Youth Party List sa aapat lamang na bumoto na ma-retain ang SMNI channel sa ating bansa. Ganun po ang aming paninindigan sa Duterte Youth Party List na kahit nag-aalisan na lahat ng kongresista, kami ay naninindigan para sa aming kaibigan, ang susunod na senador, number 53, Pastor Apollo P. Buloy. Alam ninyo, nung tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit fixed term ako sa NYC, as NYC chairman, yun rin ang linggo kung kailan inatake ang KOJC. At sa tingin ko, kami ni Pastor Apollo K. Buloy, baka makuha pa namin sa aming puso, mapatawad kahit konti, dahil mapagpatawad si Pastor. Pero ang hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte noong huling linggo. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagmumukha ng 240 na kongresista na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang letrato ng congressman nila sa sobrang galit ng mga taga Davao del Sur. Sana tayong 32 million na lampas na mga Pilipino ay manindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag niyo iboto. Huwag niyo iboto lahat ng nagtraidor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, dorogista at terorista. Duterte! 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 Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin nating matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traidor at walang utang na loob ng mga kongresista na yan. Baka hindi nila alam, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil nagpresidente na siya at hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali din sila dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na naririto sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. Dahil ang tagumpay
lumalaban uli ngayong eleksyon na ito, kami ay naninindigan kasama ninyo at tayo ang magdadala ng liwanag dito sa bayang nalugmok na ito. Muli po, maraming salamat at masabi natin, tatag lang. Maraming salamat.